Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tubang, good morning! Gonna knock on Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. you in, Aramon niya ito kung pong aldaw na Nin Monday. come out tonight. Happy Easter Monday Right on, sa mga kababayan po natin. tapping to April 21, gonna knock on your door. 2025. Wake up the town. 21 days bago ang eleksyon. Hoo-hoo. Kumusta po ang mga kapwa ko seniors? Say it, Kumusta ang ating Easter o kaya ang ating Holy Week? Yan, kumusta po sa mga kababayan natin ang mga birthday celebrators? Happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. How can Sa mga kababayan po niya ito na mga bisita, they be down here mga balikbayan, on your door? mga turistang dayuhan, yan, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. At huwag nang magpilit na umakyat ng bulkang mayon at bawal po. Huwag nating ikompromiso ang ating mga sarili para lang mag-viral tayo sa social media. Mayroon pong ordinansa, huwag niyong salaulain ang batas ng albay. Lado technical, kasabay po natin dyan, mga tugang si Chief Ramir Tanay. Yaon man siyempre sa DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. On your door. Ring on. Sa tuyang IT, mantang sa newsroom, Papa Mars Angels. Yan, kasabay natin si Jenny Manchibalaran at saka si Shara Meliron. Tapping to Siyempre, kadugtong taman, mga tugang sa pag-update sa DCGB News online Facebook page, Jimos Barrios. Sa luwas, siyempre, ang Mega Post Patrol sa padagos na pangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa banuan sa mabukaan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan, mga tugang. Asamuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalitan, may na-birthday pa sa nakan Sabado di Gloria. count, kiss count Yan po sa 3rd District, Chief Jimmy Nasalita. Happy birthday belated. near. Yan po sa Tabaco City, And me down. Santo Domingo, Totoaco, hanggang Tiwi. Yan po dyan pa rin Jomar Bien. Yan mo si Joshua James Bino sa Dalaga area. Karen Ala, Kapitolyo Provincial. Come out tonight. Yan po mga tugang sa Knocking, ringing, tap. ano yan, yan po sa parte mga tugang kang Ligas Lupon District, si Angel Mustaza. Mantang duman mga tugang sa City Hall, partner Al Armario. Asin sa mga barangay po dyan sa sur na parte kan Ligaspi. Siring man, sa mga kababayan po natin sa Kapitolyo Provincial, yan po dyan si Karen Ala. Si Boy Mata, ang muyang mata ng DCGB sa kalsada, ang mobile na pilot. Good morning po tabi sa Sendo Cabos. Kami po minasaludar mga kabayan, minababon sa rumagmang morning. Sa mga nasa banid ng karamdaman, sana po makabalta na kita sa tuya po na pangrual daw na sabi nga ni Kayan aktibidad. Tangani po na mas lali tayong maging happy. Mga kasenyor, be happy always. Mag-exercise, kumain ng masustansya. Pagkatapos mga tugang di magpara mundo. Fight sana. Ganyan ang buhay natin. Fight sana. Ayan. Good morning man, mga tugang sa mga kababayan po niya to na padagos
na nag-aadal na ngunyan kan sa inda na mga gigiribuhon. 21 aldaw na sana. Ha? O sa mga kandidato ngunyan, pigsusunod na sana sa mga day paninda na abot. Okay. Now, sa mga kandidato naman, okay, sa mga botante naman, yan, magtagalista na kita. Adalan ta kung paano yung pagboto niyan, mga tugang sa satuya po ng mga, ano yan, sa satuya na balota, na magamit mo ng bagong klase ng automated counting machine, na may dakulang monitor, and mailing mo sa mga binoto mo, nin malibyano, tapos may resibo. Yan. Diba? Yan po tabi, adi. Duman sa mga kababayan, padagos po ang paghapot kung paano kaya ang pagboto kang party list. Yan. Ang itsura paano kang balota, mga tugang, sa primerong pandok, kumbaga sa atubangan, ang primerong mabungad po dyan, kandidato para senador. 64 ang aplikante, 12 sa naman po ang pipiliin nindo dyan. So maglista na ka mo ng 12, aring dyan ang mga pinakamatibay, yan ang aranapon sa pangaran ng anong numero yan, i-shade po nindo yan. Di ba? And then, mga tugang, yung district congressman. Di ba? Hindi kayo sumalbay, district 1, 2, and 3, o kung saan ka mo nakabilong, dumang ka mo manus-nus, di ba? And then, mga tugang governor, vice governor, board members. Yan. And then sa baba ka yan, mga tugang, su mga alkalde kan syudad o banwaan, kasarabay mga tugang yan sa baba, su mga konsihalis, kang banwaan o kan syudad. Sa likod, yan. Sabi ba kang ako Bicol, italikod ang balota, hanapong diretso ang 131 bilugan mga tugang ang hugis itlog. Yan po tabi, diretso ngaya sa 131. O yan po yan ang pagboto ang party lista sa likod po yan, kang balota. Dumanindo po yan po. Feeling ko, kunyan aram naman ka mga tao kung ano po ang mga nanginginot, di ba? At saka sabi nga ni Arin, ang mga nagde-deliver kansa ng mga aspirations, di ba? Na magpoon mga tugang sa disaster, sa edukasyon, sa salud, sa mga infrastruktura, asin sa iba pang mga programa, mga tugang na nakakatuwang para ma-uplift ang buhay, siring ka mga livelihood, ang pagkonekta sa mga ensya, mga tugang, markado na dyan. Hindi naman mababari po yan ng mga tugang na talagang ang ako Bicol, padagos po yan sa pagsulong gayan. Kaya huwag natin kalimutan yung 131. Alright. Okay, dumaan po sa mga kababayan ta. Good morning kay Sir Dubs Marianito. Yan, former regional director ng PIA. Nakantabay sa atin, no? Good morning tabi Sir Dubs. Ano na, ang paita? And then, siyempre, mga tugang, sa mga biyahero sa mga motorista, iringat po tabi kita talaga. Kami nanginginiton duman sa, dyan po sa junction, sa Basud, sa San Isidro, sa Santo Domingo, sa Diversion Road. So sa mong kaaditan mga tugang, may nangyaring bako maray kan Sabado. Sa kabos po na napapadpad dyan, magrespeto po kita kang linya. Kung ali kita sa Santo Domingo, siyempre malaw kita sa main line, magpundo tabi kita. Yan ang proper. Diba? Pagpundo mo naman sa kanto medyo torota ka doon ito, stop, look, and listen ka. Paulit-ulit, and then pagbuelo sa kaka, bumalda. Diba? In the same manner, mga tugang, so mga nag-aragi man dyan, dahil intersection po yan, pagtultul kang driver, permi ka nang ma-slow down. Permi kitang ma-anticipar kang ano man na posibleng mangyari.
Iyo po yan talaga, mga tugang ang kunyan. Ang kinahaditan, may nangyari po and may nagbuwis po ng buhay kanakaging Sabado. Kasuhapon ko, igwa na naman, babayi pati. Diba? Kaya mga motorista tabi, mga magurang, parumdumunin do, na pag nasa intersection, huwag magpumilit. Lalo kung papasok ka sa main highway. Magkunyang ka muna, mag-stop, look and listen ka muna. And then, saka ka bumalyo kung clear na. Diba? Tabaka kung naghiling ka ngayon duman sa diversion road, hali ngayon sa tabako, clear. Dahil mo nariparo, nauni palandig di sa tulay, may nagbabalyo, mga tugang na auto, ay di marimati ka dyan. O, tayo dyan baga, duwa ang nag-aagi dyan, sumapasiring sa Santo Domingo, matuo, tapos sa wala, pasiring ng diretsong tabako, diversion road po yan. Maharlika Highway. Di ba? O, iringat po tabi kita, and condolence po duman sa kapamilya kan na diskwedo po duman na nag-abot ng gaduman sa gitna, sa tahaw, yung truck na kargado po ng mga sira na rayado, fish dealer, pagkatapos yung motorsiklo na hinadudos pa ng nagkapirang metro bago nagpundo. Tapos itinalbo ng taririk ng tulong beses mga tugang so biktima. So condolence po dyan sa Castilla, sa Sorsogon, sa mga taga LGU Castilla, empleyado pala yun ng LGU. At saka sa mga taga Milagrosa, Castilla, Sorsogon, condolence po tabi sa pagpanaw kasi do pong mahal sa buhay. Okay? So sana wala nang mangyari pag-iraray. Tahin mo niya po summer, padagos ang pagkararigo sa mga kadagatan, kaluyagos pagduruman sa mga resource, ang pag-uruli, tabi. Iyo po yan. Mag-ingat kita tabing maray. Mag-ingat na maray. Hindi po anong gigiribuhon pa na mga, sabi nga ni kayan, lakdang, kasatuyang mga nag-aasikaso kan mga highway, nag-aasikaso kan mga kaligtasan, para masiguro na dahin ang mautro pa. As in, masiguro na ini pong mga driver nagsusunod kan tama na pasistema sa pag-agi mga tugang sa mga main thoroughfares, lalo na kung malaw kahali sa mga intersection. Takairak man po kapag napasina, sabi nga ni kang one false move. One false move. Kapag napasinala ka, mga tugang, duwang bagay ang dudumanan mo, is either you go to the hospital or you go 6 feet below the ground. Diba? Hello kay Sir Rolly Alvarado. Happy birthday. Oy, happy birthday tayo sa mo, Sir Rolly. Ay, ganyan ko na sa Pasay. Uyang ko pa din sa Dapdap. Uy, nasa Pasay na. Watching from Pasay City. Oy, mga kabarangay sa Dapdap. Birthday mo niya ni Sir Rolly Alvarado, tabi. Ang madayupot na tagabantabay kan DCGB from sign on to sign off. Yan. Siringman kay Bing Buen Boris, good morning. Si Owen Madrid, good morning po sir, brown out po digdi sa ilang parte sa Bitano. Hoy, mga taga-alay ko tabi, anong nangyari dyan sa Bitano? Yan. Yan po, nagka-problema din ang alay ko. Sa nagkapilang mga lugar, maski duman mo sa Muya sa Santo Domingo, may nagkapilang barangay na matapos mag-brown out, mga tugang kan Holy Week, pagbulkada, ang nangyari, 117 na sa nampig bubugang kuryente pababa. Di, nag-agoong ang electric pan. Baka tabi, pwede nang ma-check. Tabata kang panahon na ito, Wibis Santo. So, amiguming lineman, napapalaban duman sa sinakulo, tas Yesu Kristo, pinatapos na so sinakulo, habang nagka-picture, brown out. Yan. Di ba? O talangan man na nakasalot duman sa kruso si Sir Joel Navarnido kung brown out. Di mababa ito. Baka na matapos sa sinakulo. Kaya lang yan ang problema. Kapag balik ang kuryente, babaunon na tabi. Baka pwede pakicheck na. Pakicheck na. At saka, pakipalop na sa mga pag-iriban. No, rin ang commissioning kan bago na substation diyan po sa Sitio Bicol sa Salvacion. Tagaro Hamana.
no ari na yan pwedeng mapakinabangan para makasiblag na, may siparar na ang linya kan sentro, kan poblasyon, duman po sa mga nasa isla. Kaya ang purpose kayang panahon pa kay itong Congressman Rodel Batocabe, na ni sila nagpondo ng 50 million dyan, garo 2016 pa ito eh. Na naipag-ibo na nga ni building ko di aluyin magabot sa makina. Pagkatapos nagka-problema kito kan linya kan 69 kilovolt line. Ngunyan, iguana, mga tugang di, nahiling ta na iguanang transformer na nasa naon duman sa laog. Ang apot na lang kung na rin ang commissioning ito, na rin ito papaandaron, nga ning mag-supply na ning bastanteng kuryente dyan mga tugang sa isla, di kagraray. Kaya so nagiging problema baga, na the moment nagka-iguaning problema mga tugang, dyan po sa ano yan, sa isla, ititrace mo na. Pagkatapos na, alam na ngayon, mabalik naman duman sa Santa Misericordia sa Recluso ninda, itaas, pag nilagitaas, balik na naman. Yung problema natin, matagal, kaya nahalo yan. Kaya po tabi, baka sa maasikaso na po nindo yung tanganing dire-diretso na kita. Tabata, ngunyan po na panahon na summer, talagang kadakol po ang mga ngaiponing kuryente. Diya? Kadakol mga iponing kuryente. So, dakol ang mga naguruli, mga tugang, nag-abil kang bakasyon na Horalaba, ngunyan naman pabaralik naman sila mga tugang sa Manila. Talaga lang, kunyan, sakripisyado, most especially, sa mga nagrulunad mga tugang by land. From Albay up to Quezon Province, dakol po na mga pigirahin ng mga tinampo. Kaya papurupundo po sinda. May arabot ng 14 oras, may arabot ng 12 oras, maswerte na nga abot hanggang 10 oras, di ba? Yan po, may nagarabot ng udto, nagarabot ng hapon. Kaya naman sa mga kababayan magbaon po ng kaunting pasensya. At saka dyan sa mga nagbabiyahe po sa tinampo, nagbabiyahe na may sariling mga sasakyan, mga tugang, magbalon po ng halawig na pasensya. Tanga ni po kita magkadaresquido. Ayan. Si Arvin Umi, ako ngayon pinakadayupot na paramati kandi si JB, walang mintis. Ayan, yung bilib mo na kay Sir Alvin, maski naglalakaw-lakaw, ini may dardara ini radyo. Mag-download ka Sir Alvin ng live app. Ayan. Natangani na maski akong ka dyan, maski nahin ka, igwa kang madadangog dyan po sa imong cellphone, sa this GB live app, di ba? Ayan po. Good morning kay Sir Jeff Santos, dyan po sa Queensland, Australia. Padagay nating taga-subaybay po ini. Po sign on man hanggang sign off na po siya nakaantabay habang nagtatrabaho dyan po sa Queensland, Australia. Fight sa naman ang kadadangog niya. And then siyempre sa mga kabarangay mga tugang, yan po ang paghirumdum kan mga kapulisan na mag-ingat po tabi kita. De salamaton sa mga nagtarabang na magiyahan, magabayan, ito po na mga kababayan sa pagbiyahe po ninda. Mga combined forces na po, kang mga uniform personnel, together with the radio groups na kabalikat CBCom, mga tugang nagpurot up ni mga sumbak stations, and then yaraan po sila dyan, kaya dakulang tabang man, dahil kapag may nangyayari pong insidente, nakakaakudir tulos. Yaon so kumpleto sinde. Ang BFP o Bureau of Fire Protection iguaning Emergency Medical Service. Ang apo nila yung FAST. FAST ang apo nila duman sa indang emergency service. Pero may nakatoka kasi may dardarang mga medical kits including splints. Tinampuan ni pigabantayan. Pagkatapos, yaon man mga tugang so LGU, RHU, yung kabalikat CBCom, yung BJMP, Bureau of Jail and Management and Penology, yan po. Pagkatapos yung Philippine National Police, yan. Na-meet namin si Brigadier General Gaico, ang Assistant Regional Director, kanakaaging Sabado.
nag-ikot, no? At si General Dizon daw nasa parting Camsur and Cam Norte, naghiwalay silang dalawa. Padagos po ang padagos ang pag-apresya nila sa mga nagtatarabang. And then, dito man malingawan, so Bureau, o kaya, so Department of Public Works and Highways, yung First District Engineering Office, dyan man nag-put up mga tugang kang, sendang Motorist Assistance Center sa Lidong, hanggang kan Sabado. So may natabangan mo sila kang Biyernes Santo na narautan na tricycle na yatod sa mga pasahero. Araw kayan sa mga tarabangan, mga tugang mga kababayan. Pero halaba pa ang summer, kaya mag-iingat po kita, dagol pa ang mga kakarigos na mainit ang panahon, makadaroon sa mga kadagatan, maglikay po tabi. As in, mag-preparar permi nin mga pangudtuhan, kakanon na sabi nga ni Detulos magpanos. Tawon niya natag-init, madaling magparanos mga tugang po tayo maluto yung spaghetti, madaling magparanos para may iwasan po ang food poisoning. Maglikay po kita tabi. Alright, ang bilis ng oras mga kapatid. Dawan sa mga kababayan tayo, standby lang. We'll be back for more stories. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas o minuto pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Bako sana sa guns and goons, dapat na protehiran ang mga botante kundi maging sa mga parking social media account na pigagamit para magpalakop ng salang impormasyon asin manipuloron ang resulta kang papaabot na eleksyon. Ginibo ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. ang pahayag matapos i-report kang Reuters na halos 1/3 ka mga social media account ang pigagamit sa diskusyon may kinaraman sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, iyang mga peking account. Sinabi man sa Israel-based tech firm na Sayabra na pigagamit naman ang mga fake accounts para magbilog ang kamabutan kang publiko para sa papaabot na eleksyon. Nagpatanid man si Gonzales na ang naghihiwas na digital manipulation pwede maging seryosong patakot sa integridad kang eleksyon. Yan ang pangalas 11 Barata, hali isa news base. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad Canlegaspi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, bro. Until something happens. Mga tugang second part ng rilbanan niya tuloy po sa programa. Sama may dudumanan po tabi, mga kababayan. Alas 11:06 na. Masuya pong oras. Sa mga misis nagluto sa dampangutuan, rekas-rekasan. Tagto na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Hello sa mga batchmates, batch 80, Kang Santo Domingo Barangay High School. Good morning po sa inyo. Tuloy na natin yung mga pagdiripon-tipon, tagurang na. And happy Easter Monday, Papa Mahal. Bagayunon ng so alumni Subanggi. Tabi sa Zamora Memorial College. Diyan po sa Bakeke. Ha? Especially nga, batch 1998. Yung yan, batch ni Joel Barameda. Ni partner. And then, siyempre, good morning man kay Sir Noel na Bismonte. Classmate. Parang kapatid ko na ito. Si Sir Noel. Tagal natin hindi nagkikita. Tagal na. Good po sa pamilya Baranda. Diyan po sa San Pedro sa Bakakay. Kina Ate Nitz Barcenas at saka siyempre kay Kuya Rohel na Baranda sa pamilya. Diyan po sa Bilog sa Indo dyan sa compound. Good morning po tabi. Okay. O di duman po sa mga kababayan ta. Balik na po mga tugang si ano yan
Governor Grex Lagman diyan po sa Kapitolyo after serving mga tugang the 6 months suspension. Ayan pagkasusabi mga tugang sa follow-up sa tuya pong news team sa DILG na dahil naman kay puhanin kung ano pa man na mga order na halatunali sa ombudsman o DILG kundi paisi sa naman sa sangguniang panglalawigan na he is ready and fit to serve again as governor dahil tapos na suspension na sinday man in ibang pending na mga kaso na pwedeng makaulang sa iyang pag-asumir giraray. So for 2 months, mga tugang balik po sa pagiging gobernador si Governor Grex Lagman. Kaya nagpuna po sa iyong opisina kasubado. Okay? So may mga pag-report kayan siyempre nga agadon sa mga ano yan, mga chief of offices, ha? Kangani na ano yan, maaraman niya kung saan siya mapuon giraray. Ano na sunaabot ng mga programa si mga proyekto tangani po na masusugan. Okay? So yan po tabi. Diretso na ang mga dalagan po kan mga ano yan, mga pangyayari po dyan. Okay? Kaya duman sa mga kababayan yan po, mga kabarangay, an updates, halip po dyan sa Kapitolyo Provincial. Bueno, dugaan tayo istorya. Halip po dyan sa lugar nga sa kuyang amigo. Ang lalaking pasiguro pirmi. Ito niluminantog ka na kaaging Holy Week. Joshua James Vino na sa linya. Joshua, good morning, please come in. Pasalamat ako, Sir Mar. Tabi ako nagkita nag-swimming kami. Duman sana sa inda. Duman sa Binuwayso resort ni kunyan ni tito mo. Iguana. May burabod na naman. Iguana naman. Nagkakarigos naman si direktor. Ugaring matawuhon duman kaya ang diskarte nagmakala sa naki-inflatable. Kinagang kiyos. Makapili ka pag malimpoy na lugar Tubig mo sana duman. Ayun. Very good. At least sabi nga ni kaya nagkasama-sama. Correct. Ayan. Okay, sige. Kumusta yan? Yes. Anyway, tayo Sir Mar, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya itong bareta, alanganin pa talaga o dahil pa mapupwede na ibaba o kaya halion ang alert level 1 status sa Bulkan Mayon. Ipinaliwanag, Sir Mar, ni Ms. Deborah Fernandez, ang resident volcanologist kan T-Box Mayon Observatory na susog sa sayandang record as in pag-monitor kan sitwasyon kan Bulkan Mayon. Igwa pa talaga rin mga pasaro-saro ng mga aktibidad ang bulkan. Kanyang baga nagkaiguning ano ito? Biyernes Santo? Biyernes Santo itong rockfall? Oo. Biyernes Santo nag-rockfall mga pasado alas 12. Mga pasado alas 11. Correct. May taro, minsan dua na mga rockfall events Sir Mar sa laog din 24 oras. And minsan may naririparon na mga sarabit na paghubag. Sa lawas tabi Sir Mar na Bulkan Mayon. Kung kaya talagang pinag-recommendar man ginara na dapat wara min mas anong human activities sa palibot ka na Bulkan lalo na sa laog kan 6 kilometer danger zone. Bata may nagpasaway na naman baga? May pastigyoso nga may suminakat naman duman. Ata na. Di nariparo pero dyan sa bunggagaro uminagi ito. Tapos pag nagka-aralanganin na may babasulo na. Yan ang nagiging kunyagaro, nagiging di nag-iro ang sa tong mga opisyali sa barangay. Ipabariyan sa na may magralaog dyan sa indang mga dayo. Oo. Pero ang aram ko may nag-guide na taga dyan sa may lugar na yan. Yan so sa kuyang initial na investigasyon sa pagapot-apot. Bako naman tama yan. Insulto naman sa mga albayano. Correct. So mga taga-albay na mountain, sabo nga hindi nga nagpipirit dyan because of delay or of the ordinance, kundi so ibaman, sus Mariusip. Yung mga dayo, yung mga pasaway lugod. Marinta din sila inabot kang rockfall. Di ba? Kung ano, dabasulo naman, sa gobyerno na naman. Ata na. Ay, Diyos ko. Ang magastos pa sa albay. Yan.
Anyway, Sir Mar, kaya na-reparo talaga kan Tibox, kan Mayon Observatory, na talagang may mga pasarok-sarong aktibidad na Vulcan Mayon. Tawag punta, Sir Mar, na paliwanag ni Miss Deborah Fernandez, ang resident volcanologist kan Mayon Observatory. So, kung tutusin po, nakakadetect pa rin po ang seismic network ng mga 0 to 2 rockfalls. Minsan may isang LFVQ or yung low frequency volcanic earthquake or yung lindol na may kinalaman sa magma or gas or yung bubbling ng gas underneath. So, actually, I think nitong nakaraang buwan, merong naitalang rockfall event na merong visual. So, kitang-kita namin na nangyari yung rockfall event. So, ito ay mukhang galing sa gali. So, masasabi pa rin natin na naka-alert level 1 pa rin tayo dahil sa mga ganong events. And beside doon sa rockfalls, merong mga portion ng bulkan na nag-inflate, may mga short-term inflation. So, ayun po. So, hindi pa natin totally ma-lower down yung alert level ng Mayon. Ayan, tabi, Sir Mar, Rested na pa. paliwanag kan Tibox. May mga aktibidades pa na di natin inaasahan. Harap kayo ito. Yung rockfall, duminaragan ito, pasirin dyan sa itaas na parte kang basod gali. Correct. May masyado na hihiling kan ordinaryong mata, pero sa records kang Tibox, igwa talaga yung mga nangyayari na mga abnormalidad na pagpapainay ang bulkan. Kaya alanganin pa. Itong nangyari ka Holy Week, hilingon. Iyo. Hilingon. Ano man nanggarading bukay duman sa taas? Oh, kung may tao duman sa taas, paano na? Rimate. Jesus. Yan ang sana mapakusog ang lalong-lalo na diyan sa may parteng iyan na pigaagihan sa may parte kan Malilipot and Bunga area. Tamalinig da kaya ang dalan diyan sa may aparisyon sa itaas. Compared kung hindi ka maagi sa may Lidong and Padang area, mati da ang dalan diyan, ang terrain diyan, mati ang trail. So di kaya duman nag-aaragi sa ibong tak, may dararang auto, ipaparada naman si taas kan aparisyon sa na. Correct. Dapat araw ko tagang, kung may nari parang magturukad dyan, isita na ang kan barangay. Correct. Ano daw nangyari kay Pading Kapitan Bigul? Kasi mga kapitan dyan sa barangay San Roque, sa Malilipot, pag taga-reparo man tabi ta, nganing dahil may makompromisyon sa tuya po na albay, na kunyan nakaka-insulto di ba? Correct. Jesus Mario Sibo. Dahil pwedeng ibaba ang alert level 1 sa baba pa sa alert level 1 dahil may mga aktibidades pang nahiling and gunyan, may visuals na. Correct. Nahiling mismo talaga. Hilingon, sigun kay Miss Fernandez, tadi, Sir Mar, ito sa lang sa mga sarilit na mga short-term na mga pag-ubag, ito difficile man. Yan. Sabihin, kung nahiling ito visually, dakula so nagligid. Correct. Dakula. Ayan, tabi, Sir Mar. Okay. Na patanid dan Feebox, kaya talagang pasiguro, Joshua Bino, DCCB. Hey, maraming Joshua. Yan mo tabi, mga tugang, mga follow-up ka mga pag-iriban na to. Pagkikipagtalastasan sa tuya po ng mga disaster officials. Yan po. And I hope na magibuhan na talaga manin mga ordinansa, mga tugang iyan po na no man's land. Diyan po sa 6 kilometer permanent danger zone, pasiring duman sa may ituktok. Kaya sa problema yan, so kulang Because, sabi nga ni Kayan, ang P-Box is purely recommendatory. Sabi ba nga ni Municipal Administrator, Provincial Administrator Dr. Cedric Daep, dati natong APSIMO head, na ang kasutilan niya kang katagasan ng payuka yan, ang penalidad niya dyan, death penalty, pag inabot ka. Pag mata mo nga, gadang ka na. Ay, Diyos ko, pero dapat may ordinansa sa aning day. Primero, dahil na magpugtak na yung arong dyan o kung ano pa man, may aktibidades, yung nga yan ang restive mga tugang may volcano. And then may mga nagpasabay pa na suminara ka talaga hanggang naman sa ituktok mga tugang kang bulkan. Ay, Diyos ko. Bueno, Angel Mustasa na sa linya.
Angel, good morning. Please come in. Yes, good morning Sir Mar. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dagdag tapang bareta, wala pa ni nare-receiving report ang Bureau of Fire Protection Albay Provincial Office manood sa nangyaring tulo sa Kamalig North Central School sa Kamalig Albay. Di pa. Yan, Di pa garo tapos ang investigasyon. posible Sir Mar. Pero may mga confirmatory sa laboratorio garo na pinadaran mga samples kaya di pa nababasa. Opo. Ingon yan, Sir Mar, ang nakuang informasyon sa DCGB News duman sa nasabing opisina, makalis na bisitahon ta ini kan mga nakalis na daw po baga, may report si Kuya Jim na salita na sige daw na kan DepEd. Itong report na itatao kan Kamalig Fire Station sa pagsasabing kay puhan manindaan na sabing dokumento para makapag-request ng funding sa indang sentral na opisina para sa pag-irahay ka na sulong Gabaldon Building. Ngunit na aga, Sir Mars, sa pagbisita duman, sa pagipaghuronta, nag-apod sa personnel duman sa indang Chief Operating and Chief Investigator ka na BSP Albay. And then ang paliwanag, Sir Mark, kung gusto da akong makakuha kan kopya ka itong resulta kan investigasyon, kay puhan da akong magsurat kan DepEd Albay o DepEd Bicol sa Kamalig Fire Station na nagre-request ka na sabing report. Iyan po, subject for approval pa kan sa inang regional director aking central na opisina. Sa ibong ini, Sir Mark, itong meeting na ipinapod ka na alkalde kan Kamalig, makalihis itong nangyaring sulo kan Abril 1. Yan. Ang DepEd kasi, yun magiging basehan nila kung pira ang agado ninda. Di ba? Na kantidad para mairahay giraray. And then, yun man gano'n ng kaipuhan maging kang lokal na gobyerno ni na Sir Jed na Villanueva, no? Ni na Sir Jed na Villanueva, ang tourism officer ta dyan, na nganing makahagad ng asistensya duman sa National Commission for Culture and Arts. Apo, na-deklarado bagay ni Sir Mar na kahit ako accredited siya kay niong nasabing organisasyon po. Yan. Okay, sige. So, yan Sir Mar, ang mga follow-up naman sa BSP Albay with Kuya Boy, Angel Mustaza, DCGB News. Thank you very much. Pakatugan yan po ang mga follow-up ta. So, medyo mananggad na haloy-haloy yan. Pero, ang aram ko kaya karon may mga pigsurometer na mga dapat na ma-examine sa laboratorio. Tanganing maswerte kung ano talaga yung naging kausa kang kalayo. Yo, ang sulo. And then, ang initially na nailuwas lang is yung po na damages na naabot ng mga 11 million, no? Duman sa nasulo po na Gabaldon Building. Okay? So, as to yung final na report kayan, mga tugang, siguro man kang BFP na mapaluasinda ng official statement man ng kayan pag nakompleto na ang sa indang mga datos para po sa nagkakanigong investigasyon. Alright. Bueno, dagdagan tayo istorya. Partner Alarmario na sa linya. Partner! Good morning, partner! Mananit na ang Otto, partner. Patindi ang init mo niya. Ingat-ingat kita. Tago sa buto. Tago sa buto talaga. Anyway, libreng binhi, libreng abono, continuous na libreng gamit na mga high-tech. Iyo yan ang pikaplano ni Liga President Isyam Ismael para sa mga paraoma asin parasira digdi sa Legazpi City sa mga masunod na bulan o panahon. Ini ang padagos siyang ipigkawan ng ibog sa mga paraoma asin parasira dahil probe naman iyan kan mga enot na aldaw na sa paagi kan ako Bicol Party List 131 na yuan perming nagtatabang sa parte ini kan programa naman kan ako Bicol na yaon man ang koneksyon ni board member Isyam Ismael, Liga President bilang kandidato alkalde asin kapartido an ako Bicol Party List. Siring na bagay iyo ang bigasabi niya sa mga kaukos sa iba-ibang mga barangay na pigibisita digdi sa Legazpi City.
Kaya pigalaoman kami partner sa mga masunod pang aldaw, iyon nigiraray ang informasyon na ipapaabot niya sa mga parasirasin na paraoma, lalong-lalo na ligid sa mga coastales areas man kan Legazpi na talagang kaipuhan ang mga gamit para mapadakol ang produksyon, pagpod sa sira, sagkod sa mga produkto man na agrikultura pa, mga ali sa pananom, tayo ngayon ang padagos sa pignaginguha kan grupo ni Liga Presidente Siam Ismael sa indang padagos na kampanya. Yan po partner, ang informasyon, digdigiraray sa Nuwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Kaya mga duwi natin mga impormasyones pa sa mga kabarangay ta. And then, siyempre, mga tugang, sabi, dakol daw ang mga Pilipino nagsabing magayon sa buhay ninda kanakaaging 12 months. Yun yun, nag-loss yan duman sa survey mga tugang kan social radio station na 31% ka mga registered voters ang nagsabing nagrahay ang sindang kamugtakan, mantang 30% ang nagtutubod na nagtitios pa manggiraray sinda. Yan po tabi, Eddie. And then 38% nagsasabi na posible magbago pa ang sa indang buhay. Yan po tabi ang mga developments pa, mga tugang na pigluluwas ngunyan. So, duman sa mga kababayan nato na naghahapot kung kumusta ngayaan sa tuyang mga kadagatan, digdi po sa tuya, kumusta ang red tide nga dyan sa Sorsogon, ay base po naman sa nakalap ng impormasyon mga tugang, negatibo sa red tide toxins yung Sorsogon Bay, dyan po sa Matnog, sa Sorsogon, tapos yung Milagros sa Sinmandaon sa Masbate. So yan po tabi sa mga pikakuraan yung mga shellfish ta. So pasiguro na lang permi ugasan sa sana kimaray. Tangani po na maging okay ay nariglado ang gabos na mga sabi nga ni kaya ni kakaunon tata dipisil man na magkaigo kita ng problema sa satuya pong lawas. Iya po. Kaya duman sa mga kababayan ta magpasiguro sa napermitabi kan mga pinagkakaraon ta. Tangani po na maging hariglado man han sa tuya na pagbabantay sa salud, maski nga ni nag-uurog magita ngunyan po na summer na nagkakahirlingan gabos mga tugang ang mga kakaparamilya kasi magbabarakada nagtuturo para mga magkakaralase kunyan iyo man ng panahon na dapat niya itong pagkunyanan pag tripon-tipunan asin pag turupar-tuparan so day pang final na day pang final na presyo mga tugang kang produktong petrolyo kumpira talaga basta 10 piso basta 10 piso po ang magiging aumento. Day panalo sa bulang kristal ko kung pira talaga ngunyan po mga tugang ang magiging sabi nga ni kaya ni patong sa presyo kang produktong petrolyo after kang duwang serye mga tugang ning rollback so ngunyan posibleng umitaas mga tugang ang gasolina ning 1.30 hanggang 1.50 asin yung diesel from 120 to 150 so abang-abangan ta po yan mga tugang ang mga ang magiging pinal kumpira talaga ta normally mga arog kaning oras oddo mga tugang pigluluwas kang mga oil companies sa inda po na mga oil price adjustments na ipapautob mga tugang pag yan sa agang 6 o'clock in the morning iyo po yan ang mga pirming nangyayari mga tugang kapag may mga adjustments kaya hantay-hantay lang mga tugang para duman sa mga kababayan niya to talaga pong sabi nga ni kaya ni padagos an pag yan pag susubaybay ta sa tuya pong mga pangyayari sa palibot. Papa Mar, kumusta ang mga patinampo ay balik na po gano'n niya sa pagtrabaho naman taga nakaagi bagang Simana Santa pinapuno na kan DPWH taganing makabuelo man sa pag-aragi mga tugang kan mga lunadan pagkatapos makaburo bakasyon man mga tugang so mga kababayan nato
na ano yan, nagtatrabaho dyan, maka-enjoy mga Holy Week. So, after ng Holy Week, ayun na naman po yan mga tugang. Okay? And then ngunyan pong aldaw, mag-ingat po tabi, ha? Sa mga kababayan ta medyo halangkaw ang nahihiling mga tugang na temperatura, computed heat index ngunyan pong aldaw, alas 11 po nin pagkaudto mga tugang ang albay dyan sa Legazpi City 40 degrees Celsius ang heat index, sabi kang Pag-asa. And then dyan sa Bicol International Airport sa Daraga 38 degrees. Sa Ginubatan 41, mas mainit sa Ginubatan, 41. Yan po tabi mga kabarangay ta. And then sa mga kabayan sa Birak 40 man tabi an sa Indo na mga posibleng mamatian. Kaya duman sa mga kababayan ta, mag-inom po pirmi ng tubig, ha? Iwasan ang pag-inom ng kape, tsaa o soft drinks sa pagkaudto asin hapon. Tapos iwasan ang physical activities pag-udto buda hapon. Magsuglog ng light colored na mga bado asin mantiniron na sarong magtinir sa nasaron kung dahil man po kinakay po na magluwas asin magsuulot o magdara po ng pandepensa, kalo o kaya payong bilang pangdepensa mga tugang sa saldang kanal daw. Iyo po yan tabi ang mga kinagaypuan niya to na asikasuhon pa kapag nagka-40 degrees centigrade, extreme caution po yan na pwedeng magkausa ng heat cramps as in heat exhaustion or posible na magpasiring mga tugang sa heat stroke. Yan. Sa 33 to 41 degrees centigrade po yan. Pero pag suminang pa ng 42, yan po supigapod na ito mga tugang na danger. Yun daw, heat cramps, heat exhaustions are likely, and then heat stroke is probable with continued exposure. Ayan po. At in, pag nag-52, yan po, ang grabe na. 52 degrees centigrade Celsius and beyond, mga tugang extreme danger ang piga po diyang Pag-asa. So, yan po, so pigpalos ko ng Pag-asa, alas 11 po ng udto, petsa 21, kan Abril 2025, in connection po yan, mga tugang kan mga pangyayari, mga tugang sa tuya pong palibot. Yan. Okay? So, good morning aya. May mga paalala mga kaparmers ta. Sa madali na ngayang eleksyon, may mga nagrepresentar naman ngaya kan sektor kan agri-fishery sector. Sabi ni Chairman Rene Kang Papsi, may pagiramdom ngaya kami, pagiramdom ngaya kamo, napilion itong kandidato na may malasakit, asin may pagkamuhot sa mga sektor, o sa sendang sektor. Ayan. Pwede man ang gadbagang hapoton, ali ba napadpad, hapoton na ano ngayang konkretong plano o suporta sa mga lokal na parauma, asin para sira. Pag-abot duman sa pagpaangat kan mga produksyon, asin itong dakol na income na protektado mga tugang ang kapalibutan. Yan. Yan po, mga nagkakapira po sa naman yan, mga tugang. And then, paano ang magiging sistema kan mga abono? Diba na, yan yung nagpapasakit sa mga parauma to eh. Abono, tapos mga pambahog, yung feeds, di ba? So, mga nagataman po ni mga urig, manok, kasi iba pa, mga tugang, tapos siyempre so gasolina. O yan.
dapat ang ayuda dyan, bako lang yung palliative, kundi dapat so talagang sigurado na pag tinawan mo kaya ng mga mataba, diretso, bakong diit sana. Tapos bala na mag-disponil sa iba. Di ba? Siyempre, yan po, Pabi, Adi, specific na program mga tuwang sa agriculture as in pagsisira. Yan ang mga kinakaipuan po talaga dahil ining mga sektores na na nagkapakaon po sa tuya pong nasyon, hinihan medyo napupubre lugod. Di ba? Sila yung nagpo-produce ng pagkaon, pero at the same time consumer. Di ba? Walang nang natitira because of mahal ang barakalon. Pipa bakal ka, boss. Tapos mabakal kang pangonsumo, takulang sa produksyon. So, yun talaga na hiling. Sana mabago ang konsepto na pag nagkulang ang produksyon, bibirikan, mag-importa. Di ba? Agricultural area kita, dakol po kitang pwedeng tanuman. Dapat i-develop po yan ng gusto. Mga tugang, kung nagibo kang mga nasyones kang Vietnam, kan Malaysia, kan Cambodia, iba, ang pagpangat sa ng agrikultura, why not mga tugang sa Pilipinas? Ba't di natin magawa yan? Di ba? Dakulo ng presidenteng uminagi. Dakulo ng mga pinangako kapag eleksyon, pero pag abot kang natapos na ang eleksyon, balik sa dati. Iyon na naman. Galat mo naman mga to, pagbalik naman kanto lang, ayan, nevertheless, kaya mga eleksyon naman, may eleksyon na naman, iyon na naman sa mga pangako. Di ba? O, kaya medyo nauyaman so kadadangog naman so mga paraoma buda para sila puro na sa nangaya iyo. Di ba? Dahil kami nahiling na specific as in sabi nga ni kayan, dahil matatanyog na programa na talagang mahiling mo, nag-angat kami. Di ba? O, yun ang yun talaga. Tama yun, abono, yung mga feeds, as in po, yung po na kunyan, yan pong gasolina. Nagagaramit na yun because modernized na, nagagamit na ng diesel, nagagamit na ng gasolina sa sendang farm. Di ba? So yan ang mga talagang dapat na ma-address. Ano nga ba talaga ang konkretong plano nila? Yan. Di ba? Iyo po yan ang mga kunyan, ang mga imurarangon yan ka mga paraoma. Dahil naman nga pwedeng iyang basta sa naman tawan tangaya ki 6,000 o 5,000 na pambakal gasolina. And then after that, wala na. Di ba? Tawan tangaya ng 2 sakong abono. And then for the rest of the for the rest of the period bago mag-ani, bahala ka na sa buhay mo. Di ba? So yun ang paano yung walang kakayanan? Kaya di mo po na-achieve mga tugang so talagang pirang target ng kaban ngayon na maaani, tangani na mas dumakula ang produksyon. Yun ang naging problema ta. Di ba? Kaya po, pagkatapos siyempre, so minsan kakulangan ng mga technical know-how, kan nagkakapira po niya itong mga paraoma, manungod sa mga bagong sistema, mga tugang kang mga pag-uuma. So, yun ang nakita natin na problema na dapat po talagang ma-address mga tugang kan sa tuya pong mga kabarangay ngunyang pong panahon na ini. Okay? Mga tugang 11:38 in the morning, magbabalik po kami. An oras hatod sa Indukang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy.
Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Para sa bagong Legaspi, Hisham Ismail always. Hisham Ismail, Hisham Ismail. Para sa bagong Legaspi, Hisham check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legaspi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño. Sararo kita, Ismail always na ansyuda. Dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tuwang. Oy, nagdadakol na ang mga nagkakaaram kay ito po na benepisyo mga tugang kapag inumpunin tuba. Itong pasteurized na tuba. Sa maabot pong Sabado, abangan po nindo ang discussions mi kayan with Sir Edwin Ribangcos. Yun na po yan sa iyang piglilibot dyan po sa daraga. And maturuan, ang purpose mi na Father Momo is maturuan so iba niya itong mga kababayan na mga farmers kung paano kumita ng araw-araw na dahil ka na pwedeng maghalat mga tugang ng 45 dias para makadilensya. Yeah? Kundi, pwede kang maglaog duman sa programa mga tugang na fresh ka, yung fresh coconut. Di ba? Imbis maglukad ka, mahalat ka pa ng aloy, mga tugang, pwede ka man sanang kumitang oral daw. O yan po, tabi. Kung may nyugan man sana ka mo, pwede po yan na so nagkapira na puhon, mga 5 o 4 na puhon, pwedeng gibuhon na pagkuhaning tuba. Because oral daw pala may harvest dyan eh. Umaga, tapos hapon may harvest. Diba? And then pinoproseso and pagpapabakal mga tuga. Hindi ako lang nag-order. Because kung ilingon mo yung records mga tugang kang benefits kang yan po na coconut, dakul po talaga ang dakul ang mga benepisyo. At saka kung ilingon mo talaga, malinig. No? Kaya yung pagpaproseso is talagang kunyan. Hali duman sa sa puon, diretso ng mga tugang na pi-pasteurized and then chinichill para pag-serve sa imo puwerte. Yan. Nakata na kami duman ni Padre Rumamoy ka nakaaging Miyerkules and then we come up to a decision na i-invite mga tugang digdi si Sir Edwin and then magpaliwanag and then mag-invite na gustong mag-train
kung paano po yung paggibo pagtakras ng tuba. Diyan po sa indang mga farm, ano? Tangani na may dagdag kitang income, kasi may siguradong income mga tugang ang mga ka-farmers ta. Pati susabaw, mga tugang kanyog, yan pinagpoproseso na po yan ngunyan. Kung tutusin, yan po nga ni ang pinakamalinig na Because kung iling po dito, nakabalot, di ba? Protektadong maray ang coconut. Nakapatos ding bunot. Di ba? Tapos, after kang bunot, igwa pa ning nakapatos na bagol. Tapos, nakapatos mga tugang kanmit. O ito po mismo nyug. Di ba? Yung laman. And then, saka lang susabaw. O di, malinig talaga. Di ba? Malinig talaga. Di ba? So, yun na po yan, mga tugang mo yan, ang mga dadalaga na mga produkto, mga tugang kang niyog, na bako na lang kopra. Yan. Pagabot sa food, yun na po yan, mga pasteurized, mga tugang na tuba, nagiging energy drink, yan. Nagiging oral daw na pigiinom, mga tugang ka mga kababayan ta. I think more than 40 nutrients ang naon dyan, based mga tugang duman sa mga record na history, mga tugang medical history kayan. So, padagos po ang mga pagpapursigir ka mga ka-farmers ta na bako lang sindaan magkaigwa ng dilay sa kundi gabus, di ba? Magkaigwa. Talaga pong kunyan, iyon ang kunyan ang trend. And then ang daog lang kita sa packaging. Kumaling po nindo ang mga packaging kan mga sa ibang nasyon, mga tugang, the likes of Vietnam, Korea, Malaysia, yan mga tugang mailing kung paano yung ginibo magayon ang pagkakapackage. Di ba? Pero kaya taman ang gibunilin kay puan lang talaga na mabago ang magkagaling paradigm shift ang gobyerno sa pagtaon ng mga kagamitan. Dahil magparapadipisilan pa. Di ba? Magparapadipisilan pa because ang pinakang mabeto is mapatabangan mo paangat mga tugang sukunyan sa mga parauma. Di ba? Kung may pondo man sana, tao na yan, tawaning makina, tawaning building na paggigibuan ni dakansin ng pagpuproseso kayan, tanganing makapasar sa standard kang BFAD, yung mga dapat araw ka ng giribuhon ta. And then dumana mismo sa farm. Hindi na magparabiyahe pa ng arayo. Diyan ay bugtak. Ang mga makinang pamproseso kayan, tangani na madali. And then may taga-consolidate na sana para mag-market. Di ba? Imagine sabi kay itong saro, kung kaibanan mga tugang na amigong mga kokoteros, may pighagad yun yan na demand mga tugang na tuni-tunilada ning ning pigapod niya tong coconut sugar. Dito man matawan. wala nga di ba? Kasi yung coconut sugar alis sa tuba. Alis sa tuba. Pinagkoproseso mga tugang hanggang sa maging granules, di ba? And then during the process kaya yan na po yan, dakol na makuha kang produkto. Pwedeng garo energy drinks yung pinasteurized na tuba. Pagkatapos, pag pinalapot-lapot mo pa, mga tugang, yan, pwede na po yan na coconut syrup. Mahamis na yan. And then, pag pinaubas mo pa, at saka pinabas mo na yung gusto, yan na po yung coconut sugar. So, marami mga pwede, mahal na ang benta niya. So, may mga naghahanap na tapos gagamit na pala sa pag-manufacture ng bulong, pagkatapos sa halo sa mga pagkaon na pagkuproseso. Kaya nagalangkaw ang demand, kundi yan ang naging problema. Mga tugang, sa Pilipinas, marami tayong coconut, di natin mapakinabangan, hanggang kukulambir lang kita. At saka kupra, at saka bilog na nyug. Pero, yung wonders, mga tugang, yung ibang mga pwedeng gibo na produkto, dahil po na kukuha, hindi na papakinabangan ka mga farmers ta. Di ba? Pero yan ang naampo dyan ang dakol na kita. Di ba? Including yung paggibo kang mga
ini pong virgin coconut oil, yan, kadakol na po tabi. Talagang masasabi mo na mangalas ka talaga, masasabi mo na talaga, uy, talaga nga palang tree of life yung coconut. From roots, mga tugang to leaves, di ba? may pakinabang, di ba? May kita ang lahat, di ba? Sabi nga ni Kayan duman sa mga kababayan ta. Hello kay Sir, ano yan, King Rinaldo, yan. Good morning Mar, digdi na sa 38 degrees Celsius ang temperature sa bulod. Puwita no yuyop compress kong paros. UV index na sa 6, moderate. Yan, yan sa bulod, makahoy-kahoy pa dyan sa imo partner. Makahoy-kahoy pa sa kapertipan rolumbod din dyan. Di ba? Okay? Kaya doon sa mga kabarangay na to, yan po ang pigsasabi na ano yan. Kaipuhan na may paabot mga tugang sa mga kababayan ta na magkaigwaning kunyan din pagproseso kayan po ng mga coconut nenta nya una po diyang gabus talaga day ka manghihinayang mga tugang kapag naukudan mo yan so sabaw piko para tarapok ta sana pero kadako na produkto pala yan uliton ta pwede mong gibo na Oro energy drink pag pasteurized mo na di ba mga 5 minutes yung pagkalagawan mo paliputan mo pwede na di ba tapos pwede mga tugang nagibuhon mo na coco patis di ba yung medyo nagboro-brown sang diit coco patis dahil ka naman mabugtak kaning asin because coconut mismo is asin sodium mga tugang ang kunya pinakang fertilizer niya kaya maskad na siya pag pinaitong-ito mo pa pag pangalagaga mo magiging toyo o coconut toyo and pag pinaubas mo mga tugang coconut sauce o imagine nasasabong pira ng produkto anakuha mo na dahil paning chemical na halo mga tugang ligtas sa lawas o di ba ay yan sabi ito back to basics tayo mga tugang kaysa magpara tangkili kita kay ito po na sa mga ginamitan ng proseso na may mga chemical chances are mga tugang sige man nga lipot kang buhay ta sige man ang gastos ta sa ospital tabiglasan na tabiglasan ng may hilang kita yang pon medyo problematic kita ayo alright mga tugang sabi ng Sir King sabi nga kan AccuWeather forecast paring April 28 may chance of rain yan kanakagi kasuod ba partner habang yaon kami sa Sumbak Beach nagkuran pero madali yun sa natin ani garong 2 minutos malik naman kaya pagbalik ang salangan alo Isus Mariusi iyo man na ganito ang sangaw na tuda-tuda mas matindi pa sa 40 sweet index na mamatian mo bata na kayo ni Formiga ki may pandipin sa saldangan aldaw di lalong nag-araling out na tudo di ba o kaya yan mo tabi mga weather natin talagang painit at saka may mga pag-uuran man pero pampaling ahot kaya naman po sa mga kabarangay ta magpasiguro kita pirmi magpasiguro saro lang po ang buhay di ba sa mga nagme-maintenance pasiguro po tabi yan at saka kung may namamati na medyo kakaiba magpakonsulta dahil matakot mga tugang sa doktor kaya ng doktor kaapil tapo yan yan ang makakagiya sa tuya kung paano tayo ma-manage sa tuya pong lawas pag pinabayaan tayo tapos madumang kita kung talagang dami na sunamatian ta may problema tayo dyan bata baka pagdating ng araw dahil nakaya kang doktor ay di lalong problematic di ba kaya maggano yan magkunyang kita magpasiguro kita tasaro lang pong buhay di ba gamiton tang maayos po yan na buhay ta na pinasubisto kan mahal na Diyos na makatabang kita sa kapwa ayan okay alright ayan Baba Mar pangod to na tabi kumusta na han sa tuya na bitis nangyari ayos man nakaligtas kita dahil man kita nadali dahil kita nadali ta sinumbil tatulos tinawan tatulos ning sukol na manage ta naman okay ayan po sa mga kabarangay ta para duman sa tuyang mga kababayan
Ano daw ang nangyayari sa kinabantasigang baragsak ang mga tugang ka mga eroplano, adi? Ay, Diyos ko. Paano kaya ito? Anong nangyayari mga tugang ta nagpapara baragsak ang mga eroplano? Igwa na naman na ano duman sa ibang bansa. Ay, talagang medyo mahirap mga tugang ang kunyan, ang sistema. Okay, diba po sa mga kabarangay ta, mga tugang, abang-abangan sa naman ang mga development pa sa tuyapong palibot at habang nagrarani an aldaw mga tugang kamperlian, nagpapadagos man mga tugang ang satuya na pag atid-atid kung sisay ang mga karapat dapat. Basta, simple siya naman po ang sa indong mabasen dyan, ibugtak sa pwesto ang tamang tao. Yan. Tamang tao sa tamang pwesto. Tangani po na magpadagos ang satuya po ng mga programa as in aspirasyon sa buhay na makagian-gian man kita lamang. Ayan, okay? So yan po mga kabarangay taan sa tuya po ng mga dugad ng mga impormasyones. Ang importante po ngunyan, mga tugang pumili ka mo nin tama. Alright? Papa Mar, naglangkaw na pala ang sweldo sa Bicol? Ay, opo. Naglangkaw ng 20. Kaya 415 mga tugang ang minimum wage ngunyan. Pag abot kang Disyembre, madugang naman yung 20. Yan po siya na pagkasurunduan. No? So, 40 pesos na increase, mga tugang, sa minimum wage earners, pigba nga po yan. Taday man kayang sararuan sana. So, yan na po siya na pagkasurunduan. So, pinag-implementan na po ka nagagi pang pitsa 5. Ito po na kunyan, itong dagdag na 20. Kaya, nagpuuna ang implementasyon ka itong 400 pesos, 415 pesos. Yan. Ang kunyan, ang minimum wage earners, ang sweldo ko minimum wage earners ta. And including yung dinagdagan man ng 1,000 mga tugang sumakasambahay. Yan po. Yan ang mga dugang na to, mga impormasyones po sa indo, mga kabarangay ta. Digdi po sa tuya pong programa. Alright? So, I think, Jeng, okay na? Parang nagta? Ready na, pwede na? Pwede na kitang mapaharap na po kita tabi dito sa programa para makalaog pa sa iba pong mga hanap buhay and then maka-start tama sa oras sa tuya pong mga pag-iriba.